desperation. She was desperate. Kailangan niya ng tulong. Tayo naman nakaranas na ng desperation eh. She exhausted all other avenues para makakuha siya ng healing. But sad to say, walang healing ang kanyang anak. Minsan nagiging desperado ang tao sapagkat walang sagot sa ating pangangailangan. Karen, ilan nga ba ang sumusubaybay ngayon na nasa desperate condition? Tinanggihan ng doktor. Desperate yun eh. Tinaningan kung ilang buwan ka na lang mabubuhay. Ilan nga po ba ang kasama natin ngayong umaga na nasa desperate po kayong kalagayan? Pagkakataon po ito para lumapit kayo sa Panginoon. Yun po ang sinamantala. Pangalawa, bakit siya lumapit sa Panginoon? Dahil binabanggit niya yung kanyang anak. Lahat, Karen, gagawin ng isang ina para sa kanyang anak. May nanay kayo, alam mo yan eh. Ako'y ama, lahat gagawin ko para sa aking anak. Ilang ama at ina ang desperado ngayon at hindi alam ang gagawin. May pwede po kayong gawin ang lumapit sa Panginoon, Jesus, ngayong umaga. And ang amazing po dito, narinig lang niya na nagpapagaling si Jesus at sapat na sa kanya yon upang lumapit sa Panginoon. Siguro dahil sa kawalan niya ng pag-asa, narinig niya yung mga kwento patungkol kay Jesus. And then, yun naman ang kwento ng Gospels, lagi ng Gospel eh. When they heard something about Jesus, and that is enough, nakakita siya ng pag-asa. Nakakita, kumbaga, sa tunnel, madilim na madilim, nakasilip siya ng konting liwanag. Yun yung kwento. Pero hindi po naging madali ang kwento. At doon natin makikita bakit sinabi ni Jesus, "Woman, great is your faith." So we will try to answer the question, why the faith of this woman was so great. Mapapansin natin, number one, nakita ko po, ang mga taong may great faith sa Bible ay may great need. Yun ang unang napansin ko. Halos, binasa ko naman ng Bible, paulit-ulit eh. Karamihan ng mga taong may great faith, Marlon, sa Bible, may great need. Bakit ito may great faith? Mayroon siyang great need. Karamihan po ng mga taong may great faith sa Bible, nung nakaraan, pinag-aralan natin, the bleeding woman, Joan eh. Bakit siya may great faith? Sabi ng Lord, pinagaling ka ng iyong. Sapagkat siya ay may malaking pangangailangan. So yung pala, kung may malaki kang pangangailangan ngayon, nasa gipit kang kalagayan, kandidato ka to have great faith. Yun yung magandang kwento. Umuusbong madalas ang pananampalataya sa puso ng isang tao sapagkat meron siyang great need. Throughout the New Testament, the people who show the greatest faith to Jesus are the ones who need Him the most. Pansinin mo yung mga kwento ng Bible. Halimbawa, si Zaccheo. Bakit kailangan pa niyang umakyat sa puno? Meron siyang unusual na hunger sa kanyang puso na hindi matighaw. Who knows, sinasabi niya, itong Jesus na ito siguro. And for him na umakyat ng puno, that is amazing. And then nagulat siya, tumigil si Jesus at sabi, hindi siya tinawag na, "Hoy, bumaba ka." No. He was surprised to know na alam ni Jesus ang kanyang pangalan. Ang Bible puno ng kwento ng mga taong because of their great need, yun ang nagiging dahilan upang magkaroon din sila ng great faith sa Panginoon. Naalala natin si Bartimeo, yung kwento na sumisigaw si Bartimeo, di ba? Naalala ko nung nagpunta kami ng Canada many years ago, quiet time ko yan eh. Ay sabi ko, "Marlon, may awit ako." Sabi niya, "Ano ho?" Sige, pinarinig ko sa kanya yung awit na "Heal my humble cry." Nagustuhan ko kasi yun, sigaw siya ng sigaw eh. Let's try to sing. Kung natatandaan natin. Heal my humble cry, Lord. Heal my humble cry, Lord. Do not pass me by. Do not pass me by. Do not pass me by, O Lord. Sandali. Anong kwento? Narito si Bartimeo, bulag, at narinig niyang si Jesus ay nagpapagaling. Ang takot niya ay makalampas si Jesus at mawala na. At hindi siya gumaling. And he started to shout, but sad to say, the people rebuked him. Kaya nilagay ko yung linya na
Lord, do not pass me by. Ilan po ang sumusubaybay ngayong umaga na ang prayer ng iyong puso, Lord, wag mo po akong lalampasan. Wag mo po akong lampasan ngayon. Alam po natin yung ibig sabihin ng lampasan. Hear my humble cry, Lord. Come on, Joanne, Karen. Hear my humble cry, Lord. Do not pass me by. Do not pass me by. Do not pass me by, oh Lord. I pray. More of your presence, more of your love and grace, more of you, Lord. I pray, more of your power, More of your presence, more of your love and grace, more of saglit po ako mananalangin, Father God, sa may mga matinding pangangailangan. Hayaan niyong umusbong sa puso nila ang pananampalataya. Hayaan mo magkaroon sila ng pananampalataya ngayong umaga na hindi mo sila lalampasan. Ng kanilang daing ay kaya niyong abutin in a special way today. In Jesus' name,